Isa pong nakakagulat na balita ang gumising po sa XRP community ngayon matapos pong maglipat si Ginong Chris Larson ng 50 million XRP na nagkakahalaga po ng halos $123.8 million papunta po sa isang hindi kilalang wallet. Marami po ang nagulat sa galaw na ito, lalo na't galing mismo ito sa isa sa mga co-founders ng Ripple. Ang biglaang transfer na ito ay nagbunsod ng matinding usapan at haka-haka sa buong XRP army. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po si Ginoong Chris Larson na isa po sa mga co-founders ng Ripple. Yan, ngayon ay bakit po ba naging malaking issue ang 50 million XRP transfer nitong si Ginoong Chris Larson? Yan, at ang sabi po rito ay a sudden transfer of 50 million XRP, ayan, valued at roughly $123.8 million from Ripple executive Chris Larson to an unidentified wallet prompted strong reactions within XRP community. Ayan. Ang ganitong kalaking galaw mula kay Ginoong Larson ay hindi pangkaraniwan dahil ang halagang 50 million XRP ay katumbas po yan ng higit $123 million. Kaya marami po sa mga XRP holders ang agad nagtaka kung ano ang dahilan sa likod nito. Ang ilan po ay natakot na baka ito ay sinyales ng pagbebenta ng token habang ang iba naman ay umasa na ito ay may mas malalim na layunin. Ang ganitong biglaang transfer ay madalas nagiging dahilan ng short-term volatility sa market. Sa market impact, posibleng pansamantalang bumaba po ang presyo ng XRP dahil sa panic selling, ngunit kapag nalaman po ang tunay na dahilan, pwedeng bumawi ang market confidence. Ano naman po ang mga haka-haka tungkol sa galaw na ito? Ayan, narito po ang sabi rito tungkol sa katanungang yan. Yan, while such wallet movements are not uncommon in the digital asset space, this particular transaction led to fresh speculation about potential coordination between Ripple and US regulatory entities. Ayan, bagaman normal po ang mga malalaking wallet movement dito sa mundo ng crypto, iba ang naging dating ng transfer ni Ginong Larson. Maraming nagtaka kung may connection ba ito sa mga regulatory agency ng US. Ang ilan ay nag-isip na baka may kasunduan o pag-uusap sa pagitan po ng Ripple at gobyerno na may kinalaman sa mga project o policies na papasok dito sa nalalapit na taong 2026. Ang ganito pong speculation ay lalong nagpasigla sa usapan sa social media. Sa market impact, ang ganito pong mga haka-haka ay maaring magdulot ng FUD o fear, uncertainty, and doubt, pero minsan din itong nagiging trigger ng speculative trading na nagpapagalaw sa presyo. Ano naman po ang sinasabi ng mga crypto experts tungkol dito? Ayan, sabi po rito ay Remy Relief, a well-known community commentator, shared his perspective shortly after Whale Alert reported the whooping transaction. He suggested that the transfer might signal deeper activity behind the scenes, outlining two main possibilities. Ayan, paliwanag po natin yan. Matapos pong lumabas ang balita sa Whale Alert, agad na nagbigay ng opinyon si Ginong Remy Relief. Isa po siyang kilalang crypto commentator. Ayon sa kanya, posibleng may mas malalim na dahilan sa likod ng transfer at binanggit niya ang dalawang posibilidad. Ito po ang una, baka may pinagtutulungan sina Ripple at ang US government sa panahon ng shutdown. Pangalawa, maaaring may kinalaman ito sa paparating na spot ETF approvals para kay XRP. Kaya sa market impact, kung tama po si Ginong Remy,
posibleng bumilis ang paggalaw ng mga institutional investors dahil ang mga ETF approvals ay karaniwang nagdudulot ng malaking inflow ng kapital sa market. Sunod na tanong ay posible bang may connection ito sa XRP ETF approvals? Ayan, sabi po rito ay one involved the idea that Ripple and the US government could be working together during the shutdown period to finalize certain projects. The other centered on the belief that the spot exchange traded funds or ETF tied to XRP might be approved unexpectedly through procedural loopholes. Ayan, paliwanag po natin yan. Sinabi po ni Ginong Grammy na posibleng ginagamit ng Ripple at ng gobyerno ang government shutdown bilang pagkakataon upang tapusin ang ilang project. Isa po sa mga pinaghihinalaang project ay ang posibleng approval ng XRP Spot ETF. Ayon sa kanya, maaring dumaan ito sa procedural loophole na magbibigay daan sa mas maagang paglabas ng ETF. Kapag totoo ito, siguradong magiging malaking balita ito para sa buong crypto market. Sa market impact, ang paglabas po ng XRP ETF ay posibleng magpataas sa presyo nito ng higit 50% sa unang linggo dahil sa sobrang demand ng institutional investors. Ano naman po ang tunay na dahilan ng 50 million XRP transfer? Ayan, sabi po rito, shortly afterward, Larsen provided context for the wallet movement. In a post on X, he congratulated the Evernorth team on its launch and revealed that he invested 50 million XRP in the firm. He described Evernorth as filling the missing link in XRP capital markets and expanding the token's use and decentralized finance. Yan. Paliwanag po natin yan. Kalaunan po ay nagsalita na rin si Ginong Chris Larsen at nilinaw ang lahat ng espekulasyon. Sa kanyang post po sa X, binati niya ang Evernorth team at ipinaalam na ang 50 million XRP transfer ay isa pong investment sa kumpanya. Ayon sa kanya, layunin po ng Evernorth na punan ang missing link sa XRP capital markets at palawakin po ang paggamit ng token sa decentralized finance or DeFi. Sa market impact, dahil malinaw na ito ay investment move, nagkaroon po ng positive recovery sa sentiment ng XRP holders at bumalik ang tiwala sa project. Sunod na tanong ay ano ba ang ginagawa ng Evernorth? Yan, sabi po rito ay Evernorth position itself as a platform dedicated to building infrastructure that connects XRP liquidity with decentralized finance applications. The firm, designed to operate as a public XRP treasury, has announced plans to go public through a merger expected to raise over $1 billion in gross proceeds. Yan, paliwanag po natin yan. Yan, ang Evernorth ay isa po itong DeFi platform na layuning i-connect ang XRP liquidity sa mga decentralized finance applications. Ang kumpanya ay nagsisilbing public XRP treasury na may plano ring maging public company sa pamamagitan po ng merger na posibleng magdala ng higit $1 billion na kita. Sa ganitong balita, malinaw na malaki po ang tiwala ni Ginong Larsen sa potensyal ng Evernorth at sa kakayahan nitong palawakin ang ecosystem ng XRP. Sa market impact, kapag natuloy po ang $1 billion na merger, posibleng lumakas ang XRP utility demand at makapagdulot ito ng matagalang pagtaas ng presyo sa DeFi sector. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang contribution ni Ginong Larsen sa DeFi expansion? Ayan, sabi po rito, it aims to develop products
that make it easier for institutions and developers to integrate XRP into lending, trading, and other DeFi mechanisms. Larson's 50 million XRP investment represents one of the largest individual contributions toward that goal, reflecting Ripple leadership's continued commitment to expanding XRP's role within decentralized finance. Paliwanag po natin yan. Ang 50 million XRP investment ni Ginong Larson ay isa po sa pinakamalaking individual contributions para sa DeFi development ni XRP. Ang layunin po ng project ay gawing mas madali para sa mga institution at developers na magamit sa XRP sa lending, trading at iba pang DeFi platforms. Ipinapakita po nito na tuloy-tuloy ang suporta ng Ripple leadership para sa pagpapalawak ng gamit ng XRP sa decentralized finance. Sa market impact, ang ganitong commitment mula sa founder ay nagpapakita ng long-term bullish signal na pwedeng mag-encourage sa mga investors na mag-hold ng mas matagal. Sunod na tanong. Yan, sunod at panghuling tanong ay bakit po nananatiling kontrobersyal ang timing ng galaw na ito? Yan, at ang sabi po rito ay Remy Relief later released an update confirming that the tokens had been sent to Evernorth. However, he maintained that his earlier statements about potential government cooperation and ETF approvals still stood. He argued that even though the funds went toward a legitimate investment, the timing and conditions surrounding the movement kept his original theories relevant. Yan, paliwanag po natin yan. Matapos daw pong lumabas ang paliwanag ni Ginong Larson, naglabas din ng update si Ginoong Remy Relief na kumpirmadong napunta ang tokens sa Evernorth. Ngunit nanindigan pa rin siya na may connection pa rin ito sa mga posibleng galaw ng gobyerno at mga ETF approvals. Ayon po sa kanya, kahit totoo ang investment, ang timing ng galaw ay kakaiba pa rin at maaring bahagi ng mas malawak na plano. Sa market impact, ang ganito pong kontrobersiya ay maaring magpanatili ng hype at trading volume kay XRP na magpapasigla sa short-term volatility ng presyo. At bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay kung susuriin po natin, malinaw na ang 50 million XRP transfer ni Ginong Chris Larson ay hindi po basta galaw lamang, kundi isa po itong strategic investment sa lumalaking DeFi ecosystem. Bagaman nagdulot ito ng kalituhan sa una, ipinakita rin ito na patuloy po ang commitment ng Ripple team sa pagpapalakas ng XRP utility. Para po sa atin bilang mga traders at investors, magandang indikasyon ito na may tiwala pa rin ang mga leaders ng project sa long-term future ng XRP. Pero dapat din nating tandaan na kahit bullish po ang balitang ito, hindi pa rin po nawawala ang posibilidad ng mga biglaang galaw sa market. Kaya lagi tayong maging maingat at alerto sa mga susunod na mga araw or linggo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.